Pagkumpara ni VP Sara sa kanyang tatay digong kay Ninoy Aquino, inalmahan ng Malacanang. Bumuelta rin ang palasyo sa banat ni VP Sara sa gitna ng panawagang mag-resign na si Pangulong Marcos. Bukod kina Mary Grace Piato sa J. Camote, tinaguri ang asim gang na kumubra rin umano ng confidential funds ni VP Sara, lumutang. News 5 Exclusive. Mga Pilipinong nabudol na magtrabaho sa isang scam farm sa Myanmar, nagpapasaklolo. Rambol ng mga Vietnamese sa isang restaurant, sa pool sa video. Ang isa sa mga sangkot, pinukpok ng mangkok. Sa Frontline Sports, Alex Iala gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pinoy na tumalo sa isang Grand Slam champion. At eto na nga, matapos ang mainit niyang pagrampa sa isang fashion show, hot mama na si Sunshine Cruz ni-reveal na meron siyang autoimmune disease. Ang rambulan sa isang kainan sa Pasay City. Ang mga sangkot, mga Vietnamese nationals. Ang isa sa mga sospek na mukpok pa ng mangkok, nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Nagsasalo-salo ang grupo ng Vietnamese nationals na yan sa isang restaurant sa Pasay City. Maya-maya lumapit sa kanila ang isa pang Vietnamese na nakaasul na t-shirt. Umupo siya sa grupo at nakiyosi pa. Biglang nagkatensyon nang tumayo ang isang lalaki at ang nakaasul. Parehas silang inawat hanggang sa lumapit na rin ang mga tauhan sa resto. Pero tila may backup ang lalaking nakaasul at sumugod sa grupo hanggang sa nauwi na yan sa rambulan. Ang nakaputing long sleeves ngang ito sa gilid umakyat pa ng lamesa, saka sinugod at pinagpupukpok ng mangkok sa ulo ang isa sa mga biktima. Pero hindi pa riyan natapos ang gulo. Sa isa pang kuha ng CCTV na nakalap ng News 5, umabot pa yan sa parking lot ng restaurant. Kitang puno ng dugo ang ulo at muka ng isang lalaki. Tuluyan lang yan natigil nang awati na sila ng mga otoridad. Nagtamo ng sugat sa ulo ang isa sa mga nakuyog, habang sugatan din ang babae na isa raw interpreter. Kwento ng mga biktima, hindi nila kilala umano ang mga sospek. Nag-ugat daw ang gulo nang bigla na lang silang pagbantaan ng buhay ng lalaking naka-blue. Ayon sa mga pulis, 10 ang sangkot sa rambol. Pero isa lang sa kanila ang naaresto na kalaunay nakapagpiyansa rin. Tumanggi rin daw ang sospek na makipagtulungan sa investigasyon. Kinasuhan siya sa reklamong hindi pagsasabi ng tunay na pangalan o concealing true name at disobedience to a person in authority. Habang nahaharap din sa reklamong physical injury ang kanyang mga kasama na tinutugis pa. Hinala naman ng mga biktima, set up ang nangyari dahil lumalabas na naipakulong na raw nila ang isa sa mga kasamahan ng mga sospek sa kasong kidnapping noong 2022. Iniimbestigahan na rin yan ng pulisya. As of now, iniimbestigahan po namin yung mga backgrounds nila and kung may possible involvement po sila sa mga criminal activities. Humihingi naman ng proteksyon ang mga biktima dahil nakakatanggap pa rin daw sila ng death threats. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Patay ang isang rider matapos araruhin ng truck ang 7 sasakyan sa Benguet. Ang truck nawalan daw ng preno. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa pool sa CCTV ang pagharurot ng truck na ito sa bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Sa isa pang kuha, makikitang nabangga din ng truck ang 2 sasakyang nakaparada sa tapat ng isang cafe. Hindi na nakuna ng mga sumunod na tagpo pero nagdire-diretso pa ang truck hanggang sa mahulog ito sa kanal. Ayon sa mga pulis, 2 SUV, isang kotse, isang van, isang pickup at 2 motorsiklo ang nabangga ng truck. Nasawi ang isang nadami na rider habang 5 iba pa ang sugatan na dinala sa ospital. Inaresto ng mga pulis ang driver ng truck na si Nelson Noyna. Tumanggi siya magsalita sa harap ng kamera. Pero kwento niya, bigla na lang umanong nawalan ng preno ang truck sa gitna ng kanilang biyahe. Ininspeksyon naman daw nila ito ng maigi bago umalis.
Ibinangga niya pa ang truck sa mga barrier pero hindi pa rin ito tumigil. Humihingi ng tawad ang truck driver sa mga nadamay. Posible siyang maharap sa reklamo reckless imprudence resulting in multiple damage to property, multiple physical injuries at homicide. Sa Danau City, Cebu naman, kitang huminto ang ilang motorsiklo para patawirin ang mga nasa pedestrian lane. Pero hindi huminto ang bus sa kanilang likuran, kaya naararo ang mga motor. 2 motor ang tumagilid at halos pumaililim sa bus. Sugatan ng 2 rider at 2 backride na isang motor. Kabilang sa nasugatan ng 2 taong gulang na bata. Ayon sa driver ng bus, sinubukan niyang pumpreno pero hindi ito kumapit. Maharap siya sa reklamong serious physical injuries and damage to property. Wasak ang 3 sasakyan na ito na magkarambola sa bahagi ng diversion road sa Gumaca, Quezon. Kabilang sa nadisgrasya ang isang bus, isang truck at isang van. Base sa investigasyon, nagsimula ang karambola nang bigla na lang nabangga ng truck ang likuran ng van. Sa lakas ng impact ay nabangga rin ng van ang bus na nasa unahan naman nito. Sugatan ng driver ng van at truck habang wala namang nasaktan sa mga sakay ng bus. Iniimbestigahan na kung ano ang sanhi ng disgrasya at kung sino ang mananagot. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. 4 ang patay sa magkakahiwalay na sunog sa Mandaluyong at Valenzuela. Kabilang dyan ang isang batang 3 taong gulang. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Makapal at maitim na usok ang bumungad sa mga bumbero sa barangay Namayan sa Mandaluyong pasado alas 6 ng umaga kanina. Sa laki ng apoy, damay-damay na natupok ang isang junk shop, litsunan at warehouse. Pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil karamihan sa mga nasunog ay karton at plastik. Nakontrol ang sunog pasado alas 8 ng umaga. Dito na namin naabutan ng kulay asul na kumot sa 2nd floor ng barracks ng litsunan. Sa likod niyan, ang bangkay ng isang batang 3 taong gulang na natrap sa sunog. Pahirapan ang pag-recover sa labi. Inilagay ng mga bumbero sa body bag ang bangkay ng bata saka ibinaba mula sa bubong. Agad diyang sinalubong ng iyak at yakap ng ama ng bata. Ayon sa mga otoridad, nagtatrabaho sa litsunan ng ama nang mangyari ang sunog. Umakyat daw sa 2nd floor ang paslit matapos magpatimpla ng gatas. Hindi ko nakakalain sir nung pagtingin ko dun sa taas kaya di namin namalayan. Umakyat na pala siya dun sa taas. Sa may club sunog? Oo, dun sa mismo sa kwarto ng bata. Tapos nung kumbaga sinagip ng tatay sa mga asawa ko, hindi na nila makaya kasi nasunog na kayong tatay eh. Nataranta na po kami, umanap na po kami ng rescue ng mga barangay. Nalaman na namin yung tumalon na yung tatay niya na sabi niya yung bata andun sa loob yung anak niya. Kaya yun, hindi na na-rescue sir, na ano na talaga, kawawa yung bata. 4 na bumbero ang nasaktan sa sunog. 3 naman ang patay na magkasunog sa barangay Malinta sa Valenzuela. Higit 5 oras tinupok ng apoy ang mga bahay bago tuluyang naapula. Hindi bababa sa 59 na pamilya ang apektado. Pansamantala silang tumutuloy sa evacuation center. Sa barangay Marulas, Valenzuela pa rin, halos 2 oras namang nasunog ang isang residential area. 5 pamilya ang apektado. Kasamang natupok ang kalahating milyong pisong ipon umano ng isang residente. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ang sani na magkakahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Tuloy hanggang Miyerkules ang tigil pasada ng grupong Manibela bilang protesta kaugnay ng PUV Modernization Program. Binatikos yan ng iba pang grupo ng mga tsuper. Nasa Frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi bumiyahe ang mga jeep na ito na may rutang Welcome Rotonda at Paco, Maynila bilang paikiisa sa 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Kahit walang kikitain, hindi na masada ang mga tsuper. Ang dahilan ng kanilang tigil pasada, ang umano'y panlilin lang sa kanila ng pamahalaan nang sabihin ng Department of Transportation na umaabot lamang sa mahigit 40% ng mga jeepney ang aprobado ang consolidation para sa PUV Modernization Program. Gayong ang unang ibinalita ng LTFRB ay nasa 86% na ito. Dahil doon sa mga maling datos na inilabas ng LTFRB at ng DOTR, puro penalty ang inaabot namin. Pababayaan pa po ba natin na nakaupo itong mga sinungaling dyan sa ahensya? Sagot ng DOTR. Hindi naman rason para mag-strike pag ang gobyerno nagbabalidate ng numero, di ba?
Hindi naman rason yun. Ayon sa grupong Manibela, naparalisan nila ang malaking bahagi ng Metro Manila. Pero kaninang umaga, ilang pasahero nakasakay naman dahil may mga namasada pa ring tsuper. Para may pangkain din kami, wala na kami makakain. Kaya bumiyahe po kami ng sundot lang. Baka makakuha lang ng pangkain po. Hindi naman kawawa yung tiyan. Pati yung pamilya namin. Binatikos naman ng isa pang grupo ng mga tsuper na pasang Mazda ang ginawang tigil pasada ng Manibela. Hindi ko alam kung ano ang layunin. Kaming mga andito ay constructive leader. Yung kabila, destructive. Pati ang grupong Altodap, ipinahayag ang suporta para sa modernization program. Ituloy po ito. Nag-consolidation na po kami, sumunod na po kami. Ang pagsuporta ng ilang grupo, patunay raw na marami ang nakikiisa sa programa ayon sa LTFRB. Marami po ang sumusuporta at mas marami po yung mga hindi naman po sumusuporta, isang napakaliit lang na grupo po. Ayon naman sa DOTR, sa susunod na 2 linggo, magsasagawa sila ng dialogo kasama ang iba't ibang transport groups. Saka magdedesisyon kung ano ang gagawin sa programa. This time, it will be different. We will be open to changes because clearly, there are some issues that need to be resolved. Sa kabila ng mga yan, desididong grupong Manibela na itutuloy ang transport strike hanggang Miyerkules. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Usap-usapan kung bahagi pa ba ng tiket ng administrasyon si Senator Amy Marcos dahil yan sa hindi pagdalo at hindi pagbanggit sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakaraang campaign rally. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kahit ilang beses nang umabsent noon sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Senator Amy Marcos, hindi siya nakakalimutang ikampanya sa entablado ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa campaign rally nitong Biyernes sa Cavite at nitong Sabado sa Laguna, kung saan absent na naman ang senadora, hindi na siya binanggit ng Pangulo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Kung bakit 10 o 11 lang sa halip na 12 ang ikinampanya ng Pangulo, ito lang ang sagot ng palasyo. Maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talagang sabihin dito. Absent din sa Cavite at Laguna sortie si Camille Villar. Maging sa kampanya ng Alyansa sa Tacloban, Leyte, wala pareho sina Villar at Senator Amy. Pero hindi tulad ng senadora, ikinampanya pa rin ni PBBM si Villar sa Cavite at Laguna. Si Camille Villar, wala po rito. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga Iloilo. Hindi tuloy maiwasang matanong si Senator Amy kung parte pa rin ba siya ng administration slate. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong, hindi naman kami nag-uusap. Busy raw siya ngayon sa pagdinig tungkol sa pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Busy-busyan ako. Mahirap mag-aral ng international law. Ang Pilipino ay dapat ilitis sa sariling bansa, sa sariling korte. Pero pag-ilinaw ng presidential sister, hindi pa siya kumakala sa alyansa ng administrasyon. No action taken. But the reality is, kung maaalala nyo, mulat sa poll, sinabi ko naman na independent ako. Sagot naman ng campaign manager ng alyansa. If that is her stand, then we will respect her stand, no? So mas mabuti na nga sinabi niya yon, at least alam namin ang stand niya tungkol dito sa alyansa, no? Hindi rin daw alam ng palasyo kung nag-usap na ang magkapatid na Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. From libreng sakay papuntang Marikina, videoke by the beach naman ang hatid ng singgaling sa mga kaawit bahay natin sa isla ng Boracay.
Abay, hindi nga po nagpahuli sa singkulitan ng mga kapatid natin sa Boracay. Kina Juke Boss Ethel Buba at Singmaster Donita Knows. Bukod sa kantahan, syempre may pa-t-shirt din sa mga nakihula sa Sing Dugtungan. Tuloy-tuloy lang ang singkulitan tuwing Sabado, 5:45 p.m. sa OG Kantawanan ng Bayan, ang Singaling. Ito pang isang matindi, ang plot twist after plot twist ng mga eksena sa action seryeng Lumuhod Ka sa Lupa. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. And the tides have turned. Ang mga ganap sa kapatid action seryeng Lumuhod Ka sa Lupa. Patindi ng patindi habang nalalapit ang finale. Ito na nga ang pasabog. Nalaman na ni Jane na nanay niya si Christy. At ang dating kalaban, ngayon tutulungan na si Norman na pabagsakin si Benito. Si Norman, tuluyan niya na. Sina! Kabaliktaran ng kanyang napakasamang karakter sa serye, ang napaka-sweet at mentor-like na si Cupcake Gardo Versosa. Parang anak ko na si Kiko. Natutuwa ako na parang yun, tingin nila talaga sa akin parang tatay. Ang isa sa naging paboritong tandem naman ng mga kapatid na si Heaven Peralejo at Marco Gallo o Marvet. Unforgettable ang experience sa kapatid action serye. Maganda siyang parang preparation since we're going to actually have a show series soon, an action series soon. So parang preparation na yun. Request ni Direk sa amin parehas, especially her to have abs. Yeah. Abangan ang papainit pang mga eksena sa Lumuhod Ka sa Lupa weeknights pagkatapos ng Frontline Pilipinas dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa pulsa video, SUV sa Bulacan, 2 beses niratrat ng bala. Isa pang sa pulsa video, rider patay matapos masagasaan ng truck ng bumbero. News 5 exclusive coffee shop sinalakay ng mga kawatan. At ilang personalidad at programa ng Kapatid Network wagi sa Star Awards for TV. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang doble disgrasyang sinapit ng isang kotse. Sinalpok muna ito ng tanker sa likod hanggang sa mabanggari ng isang pampaserong bus. Ang buong detalye abangan maya-maya lang. 3 ang patay matapos ratratin ng bala ang isang SUV sa San Rafael, Bulacan. Ang isa sa mga biktima, empleyado raw ng isang tumatakbong congressman. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Kapian sa San Rafael, Bulacan nitong Biyernes, makikita mabilis na pagdaan ng SUV na ito nang biglang may marinig na sunod-sunod na putok ng baril. Nagtakbuhan ang mga nakakita. Maya-maya, sumalpok ang sasakyan sa isang poste at nakabangga pa ng tricycle. Kahit bumangga na, hindi pa tumigil ang pag-ulan ng bala. Muntik pang matamaan ng lalaking ito na may kargang bata. Dead on the spot ang driver ng niretrat na sasakyan at pasaherong katabi nito. Napag-alaman ng pasahero ay si Brian Villaflor, 33 taong gulang na IT employee ng isang tumatakbong kongresista sa pangatlong distrito ng Bulacan na si Vic Silverio na anak ng incumbent congressman Lorna Silverio. Sakay rin ang kanyang 29 na taong gulang na nobya na isinugod pa sa ospital pero binawian din agad ng buhay. Sugatan naman ang isang senior citizen na sakay ng naipit na tricycle at isang grade 11 student na tinamaan ng ligaw na bala. Nakuha na naman ng CCTV ang isa pang SUV na ito na mabilis na nag-U-turn bago ang pamamaril. Ang sakay niyan ang gunman pala.
Matapos daw ang insidente, nakatakas ang sospek sakay ng SUV na yan. Ayon sa kapitan ng barangay, hindi taga roon ang mga biktima. Inabutan ko na doon yung nakasakay doon sa sasakyan. Yung sa 4 wheels po na yun, hindi po taga rito. Bali, sabi sa bali-balita is taga San Ildefonso. Nakaburol na ngayon si Villaflor sa kanilang bahay sa San Ildefonso. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nakikiramay naman si Congresswoman Silverio sa sinapit ni Villaflor. Nananawagan siya sa PNP na agad lutasin ang kaso. Tumanggi pa rin magbigay ng pahayag ang Bulacan Provincial Police Office sa nangyari. Pero hindi raw may ituturing na may kinalaman sa politika ang pananambang. Nagsasagawa na sila ng follow-up operation. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Sa pool sa video ang pagtangay ng isang grupo sa mga gadget at pera sa isang coffee shop sa Bulacan. Hinala na may-ari matagal ng pinag-aralan ng mga kawatan ang lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Nakunang umaaligid ang grupo na yan sa harapan ng isang kapehan sa Marilao, Bulacan madaling araw nitong Martes. Maya-maya pa, pansin sa kaliwang bahagi ng video na may tumungkab sa isang maliit na pinto sa gilid. Pinasok na pala nila ang coffee shop. Sa kuha naman ng CCTV sa loob, 2 sa 3 lalaki ang kita sa loob ng shop. Dumiretso sila sa cash register at nilimas ang petty cash ng tindahan. Kinuha rin ng mga magnanakaw ang 2 tablet at 2 cellphone sa kasumibat. Ito yung pinto na sinira ng mga kawatan. Dito daw dumaan yung mga magnanakaw para mapasok yung coffee shop. Ayon sa may-ari, higit 70,000 piso ang kabuang halaga ng mga natangay sa kanila. Tingin ng may-ari, inaral muna ng mga magnanakaw ang lugar bago ito pasukin. Sabi kasi ng mga employees namin, parang nakita nila yung isa doon na pumasok dito sa cafe. Siguro nagtingin-tingin muna. Tapos nakita siguro nila parang yung kitchen namin ng open door siguro. Parang tingin nila madaling pasukin. Ipinost naman ng may-ari ng shop sa social media ang insidente para magbigay babala. Gusto lang namin, baka mamaya kilala nyo yung tao, at least aware kayo na yung baka mamaya kapitbahay ninyo. Balak na rin niyang mag-report sa mga otoridad pero sinimulan na ng Marilao Police ang pag-iimbestiga matapos makita ang post. Pinaghahanap na ang 3 lalaki na posibleng maharap sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang rider matapos masagasaan ng responding fire truck sa Mandaue, Cebu. Ang aksidente yan nasa pulpa sa dashcam. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Visayas correspondent na si John Aroa, exclusive. Katakot-takot na sunog ang sumiklab sa barangay Paknaan sa Mandaue City, Cebu, pasado alas 7 kagabi. Sa laki ng apoy, 2 sityo ang sakop nito. Agad rumisponde ang mga bumbero. Yun nga lang, isang fire truck volunteer ang nasangkot pa sa aksidente. Sa dashcam ng isang motorista sa intersection ng AC Cortez at Plaridel Street. Maririnig ang wangwang ng bumbero. Naka-red light pa noon pero dahil emergency, dumiretso ito. Sinubok ang pumrero ng rider mula sa kabilang lane pero sumemplang siya at nagulungan ng fire truck. Dinala sa ospital ang 23 anyo sa si Juan Paulo Mindo pero namatay rin. Eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang naulila ng biktima. Desidido talaga yung tunay na ama niya na pailan talaga ng kaso. Kahit ilang seconds lang sana, sinigurado muna niya na cleared ang lane. Ang nangyari, wala ngang casualty sa sunog pero may casualty naman na namatay dahil sa disgrasya. Kinabukasan, sumurrender sa mga pulis ang driver ng fire truck. Nakahold pa siya sa Traffic Enforcement Unit ng Mandaue habang patuloy ang investigasyon. Kahit na po they are po a fire truck, an emergency vehicle, dapat with caution pa rin po. Samantala, 200 bahay ang natupok sa may 3 oras na sunog sa lugar. 805 na residente o 244 na pamilya ang pansamantalang nakatira sa covered court ng barangay. Faulty electrical wiring ang posibleng pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas. May libreng toll sa bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa abalang dulot ng nasirang tulay. Ayon sa ilang motorista, tama lang ang pakonsuelong yan dahil sa tindi ng traffic. At live mula sa NLEX Marilao, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, hanggang saan ba ang traffic dyan ngayon?
Julius, matinding traffic ang nararanasan ngayon ng mga motoristang dumadaan sa North Luzon Expressway. Sinara kasi ang 3 lanes sa northbound para sa pagsasaayos pa rin ng nasirang Marilao Interchange Bridge dahil sa mga bumanggang truck. Bago pa maglawang Bato exit, usad pagungna ang traffic sa northbound lane ng North Luzon Expressway. Dahil pa rin ito sa isinarang 3 lanes bago mag-Marilao Bridge simula kaninang hapon. Inaayos kasi ang metal beam ng Marilao Interchange Bridge matapos masira dahil sumabit ang 2 truck noong 1 linggo. Para makaiwas sa traffic, ang ilang sasakyan piniling sa gilid na dumaan kahit pa maalikabok at malubak. Si Ken Juarez na magdadala ng aluminum sa Bukawi, nag-abiso na agad sa kanyang kliyente. Na traffic lang kami kasi mahaba traffic sa NLEX. Para kahit paano'y maibsan ang matinding aberya, nagpatupad ang NLEX ng toll exemption mula Balintawak Toll Plaza hanggang sa May Kawayan northbound. Ibig sabihin, wala munang toll sa bahaging yan ng expressway. Ipinatupad yan kanina alas 12 ng tanghali at magpapatuloy hanggang sa mabuksan na ang lahat ng 4 na lanes. Tama lang din naman yun, sir, para pakonsuelo lang sa mga motorista dahil sa mahabang traffic. Alas 8 ng gabi pa dapat ang umpisa ng beam replacement sa nasirang tulay. Pero ayon sa NLEX, napaaga ang fabrication o pagkakagawa ng ipapalit na metal beam. Starting 1 p.m. Today po yon, tuloy-tuloy na po yun hanggang matapos po yung repair. And that we are expecting po na matatapos by 11 p.m. po ng March 28. Habang hindi pa naayos, nag-abiso ang NLEX na pwedeng umabot ng 12 kilometers ang traffic sa expressway mula Balintawak hanggang Marilao. Posibleng namang magpatupad ulit ang zipper lane kung maluwag sa southbound. Sa ngayon, tuloy pa rin ang stop and go scheme sa mga Class 1 vehicle na pinapayagang dumaan sa nasirang Marilao Bridge. Julius, sa mga motoristang galing EDSA at papuntang Bulacan at Pampanga, pwede kayong dumaan sa mga exit ng Karuhatan, Paso de Blas o May Kawayan papuntang MacArthur Highway. Balik kayo ng NLEX via Ciudad de Victoria o Bukawi Interchange northbound. Sa mga galing Bulacan o Pampanga na papuntang Maynila, exit kayo sa Bukawi o Ciudad de Victoria kanan sa MacArthur Highway saka bumalik sa NLEX May Kawayan southbound. Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Extended na ng 1 oras ang operasyon ng MRT3 tuwing Lunes hanggang Biyernes. Ayon sa DOTR, simula mamayang gabi magsasara ang istasyon ng North Avenue pa southbound sa ganap na 10:25 p.m. Habang sa Taft Avenue pa northbound, magsasara ang istasyon sa ganap na 11:04 p.m. Kakausapin pa raw ng DOTR ang Light Rail Manila Corporation kung pwede rin nilang palawigin ang operasyon ng LRT1. Sa ngayon, magdaragdag daw ng tren tuwing peak hours o bugso ng mga pasahero sa LRT1 at MRT3. Ayon naman sa DOTR, magkakaroon din ng adjustment ang operating hours ng MRT3 tuwing Sabado at Linggo. Mag-a-adjust tayo sa umaga, no? So, there will be some adjustments during the weekends kasi wala namang pasok yan, so hindi naman kailangan maagang maaga. We will be announcing the hours during the weekends itong darating na Sabado at Linggo this week. Sinigundahan ni Vice President Sara Duterte ang mga nananawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Vice, dapat mag-resign ang isang leader kung hindi maayos ang pag-iisip at hindi kayang mamuno. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Joey Francisco. Joey, may mga nagrarally pa ba dyan sa ICC? Okay, Cheryl, ang mga kapatid natin o mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay narito pa rin ilan sa kanila sa harap mismo nitong penitentiary. Kaya lamang ay nagkaroon nga ng pag-uutos sa mga otoridad dito na imbis na doon mismo sa tapat ay medyo pinatabi na yung ating mga kababayan habang sila nag-aantabay ng mga bumibisita dito sa penitentiary. Kami naman dito sa media, Cheryl, ay nag-aantabay kay Attorney Nick Kaufman, ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo't marami siyang, maraming tayo pwede itanong sa kanya tungkol doon sa kaso o doon sa depensa ng kanyang kliyente. Lalo at ito ay naging topic doon sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte kahapon.
Pinuno ng mga overseas Filipino workers ang malaking bahagi ng Het Malieveld sa The Netherlands. Para ito sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte at pagpapakita na rin ng suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong dito sa International Criminal Court. Nanawagan ng Duterte supporters na mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Bring him home! Ayon kay VP Sara, laging ibinibili ng kanyang ama na iuwi na siya sa Pilipinas. Lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Magdadalawang linggo na sa ICC detention facility si dating Pangulong Duterte na sa kinakaharap na crimes against humanity. Happy birthday to you. Ika-80 kaarawan ng dating Pangulo sa March 28, kaya kinantahan siya ng mga supporter ng happy birthday. Duterte! Wish nila na mapalaya na ang dating Pangulo. Punta talaga kami extra dito. Yeah, kahit bukas may trabaho kami, late na kami makauwi ng bahay. Pero support talaga Duterte. Sa birthday niya, babalik pa kayo? Of course, babalik kami sa birthday niya talaga. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, malabong makauwi ang dating Pangulo. For the 4 crimes, no interim release has been granted by the court for any of those accused of these crimes. So, from my point of view, there is zero probability that Sara Duterte or the Duterte camp could bring home Duterte by May 2025. At habang naghahanda ang Duterte camp sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo, ang mga hindi sang-ayon sa war on drugs ay may inihanda ring sorpresa sa araw na iyon. Hindi lamang dito sa Europa o sa Netherlands, but all across the globe, yung nalalapit na birthday ni dating Pangulong Duterte ngayong darating na March 28 ay nagkakasa ng isang Global Day of Action, panawagan para sa tuloy-tuloy na pagpapanagot kay Duterte. Sa September 23 pa ang susunod na pagharap ng dating Pangulo sa ICC. Cheryl, sa September pa nga, talagang gugulong yung pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa The Hague. Kaya lang, kailangan natin talagang medyo magtanong-tanong na doon sa kanyang defense panel ng mga, ng mga impormasyon kung paano tatalakayin ito. Lalo na, at nagbigay na nga over the weekend ang ICC ng schedule sa defense at saka doon sa project panel na may deadline ng April 4 at saka April 11 para mapresenta nila yung mga ebidensya at paano na rin yung mga isasabit ang mga pangalan ng mga witnesses ay maprotektahan na sila ngayon pa lang. Cheryl. Maraming salamat, Joey Francisco. Umalma naman ang Malacanang sa babala ni VP Sara kay dating Pangulong Duterte na baka matulad siya sa sinapit ni Ninoy Aquino kung uuwi siya ng Pilipinas. May pahayag din ang palasyo tungkol sa mga panawagang magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Marcos resign! Marcos resign! Sinong makikinabang? Yan ang tanong ng Malacanang sa mga panawagan ng ilang Duterte supporters na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po makikinabang. Banat pa ni Castro, mahirap maging leader ang maraming tinatago lalo na pagdating sa pondo. Habang nagtatalumpati sa harap ng mga nagpoprotestang Pinoy na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinuwento ni VP Sara ang babala niya sa kanyang ama. Mahirap daw bumalik sa Pilipinas dahil baka matulad lang siya sa sinapit ni dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa bansa mula sa Amerika. Pero tugon dito ng Malacanang. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder
or crimes against humanity. Malayo raw si Duterte kay Ninoy. Mismong ang dating Pangulo Pangaraw ang nagkumpara noon sa sarili kay Hitler. Matatanda ang sinabi yan ni Duterte noong taong 2016. Aniya, kung may Hitler ang Germany, ang Pilipinas naman may Duterte. At tulad daw ng pagpatay ni Hitler sa milyon-milyong Hudyo noon, papatayin naman daw ni Duterte ang milyong-milyong lulong sa droga sa Pilipinas. Kalaunan ay personal na humingi ng tawad si Duterte sa Jewish community dahil sa pahayag na ito. Sabi naman ng pamilya Aquino, kung pag-aaralan ang kasaysayan, makikita na iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaanan ngayon ni Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, happy ang weekend ng ilan sa ating mga kapatid matapos mag-uwi ng parangal sa Star Awards for TV. Isa na nga po riyan ang ating very own Papu, Julius Babaw. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Kabilang ang ilang kapatid sa mga umani ng parangal sa 38th PMPC Star Awards for Television. Una na riyan, si Julius Babaw na ginawaran ng Excellence in Broadcasting Lifetime Achievement Award. I'm so honored na itong PMPC ay binigyan ako ng ganitong Lifetime Achievement Award, and to be recognized sa lahat ng mga ginawa mo is such a big deal for me. So thank you. It's really an honor. Win na win naman ang Will to Win na kinilala bilang Best Game Show. Tinanggap ng substitute host ng programa na si Randy Santiago ang parangal. Tangalan po ni Kuya Will, nais po namin pasalamatan ng PMPC sa parangal na binigay po sa Will to Win bilang Best Game Show. Maraming salamat po. Best Primetime TV Series naman ang FPJ's Batang Quiapo. Pasok din sa listahan ng mga nagwagi si Mark Logan bilang Best Magazine Show Host para sa programang Top 5 sa mga kwentong Mark Logan. Best Child Performer naman si Zion Cruz para sa Ang Himala ni Nino. Best Comedy Actor si Roderick Paulate para sa The Purse Family. Doble ang saya ng The Purse Family nang kilalanin naman si Andres Mulak bilang Best New Male TV Personality. At speaking of Andres, umaalagwa ng husto ang career ng pambansang Crushy. Ang 2-day Ultimate Fan Meet and Greet nga nila para sa angmot niya ng Section E for May 1 and 2. Ngayon pa lang, sold out na! Kabo! Congratulations sa inyo, mga kapatid! Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, tinaguri ang Asim Gang dumagdag sa listahan ng mga tumanggap umano ng confidential funds ni VP Sara. Sa pool sa CCTV, kotse sa Pampanga, 2 beses na bangga. At Pinay tennis star Alex Yala gumawa ng kasaysayan matapos pataubin ng world number 5 sa Miami Open. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Humahabang listahan ng mga kaduda-dudang pangalan na tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan ang tinatawag na Asim Gang. Nasa Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Kung may dodonggang at pangalang tunog pagkain at chichirya gaya ni Mary Grace Piatos, ngayon naman amoy maasim ang mga pangalang nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan sina Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog de Asim. Sila naman ang tinaguriang Asim Gang. Galing po to sa sa listahan naman ng DepEd. So as confirmed by yung PSA po, wala ang birth certificate, walang marriage, saka wala rin pong death certificate.
Kabilang sila sa mahigit 400 pangalan mula sa 600 recipients ng confidential funds ng Department of Education na walang record sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, mapapalakas lalo nito ang kanilang ebidensya para sa impeachment laban kay VP Sara. Dagdag pa niya, hindi sapat ang depensa ng kampo ng bise na code names dahil nga confidential ang pinaggamitan ng pondong ito. Kahit nasabihin po nila, code names. Madali pong sagutin yan kung nandyan po yung paper trail. Kailangan po meron pong trail kung sino po yung totoong tao. Pati ang palasyo naniniwalang dapat magpaliwanag ang bise tungkol sa mga kahina-hinalang pangalang nasa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds. VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa pool sa CCTV, ang sasakyan 2 beses na bangga sa Lubao, Pampanga. Sa video, makikitang huminto ang pulang kotse sa intersection para makaliko sa kabilang lane. Nang biglang sinalpok ang kotse ng isang oil tanker mula sa likod. Sa lakas ng impact, natulak ang kotse papuntang kabilang lane. Eksakto namang pasalubong ang pampasaherong bus, kaya nasalpok ulit ito. Sugatan ang mag-iinang sakay ng kotse. Dead on arrival sa ospital ang kanilang family driver. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng oil tanker, habang pinakawalan naman ang driver ng bus dahil napatunayang wala siyang kasalanan. May nagbabalik para ihatid ang latest updates sa Frontline ng Sports. Makakasama natin muli si PBA champion Diego Dario. Welcome back, Diego. Thank you, Julius. Gumawa na naman ng kasaysayan si Pinay tennis ace Alex Eala matapos ma-upset si world number 5 Madison Keys sa Miami Open. Si Eala na ang unang Pinay na nakatalo ng top 10 players sa isang Women's Tennis Association o WTA event. Marami talaga ang nagulat, lalo't si Keys din ang reigning Australian Open champion. Pasok na si Alex sa round of 16 ng tournament. Mabigat din ang sunod niyang makakalaban na si former world number 2 Paula Badosa. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, News 5 exclusive. Mga Pilipinong nabudol na magtrabaho sa isang scam farm sa Myanmar, nagpapasaklolo. Hanggang pagtanakaw sa London sa post sa video ng vlogger na si Mimia. At Coach Chot Reyes, sinermonan ng TNT Big Man na si Poy Erang. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nababahala na ang ilang kaanak ng mga Pinoy na biktima ng scam farm sa Myanmar. Humihingi kasi ang kanilang Chinese employers ng 600,000 pesos kapalit ng kanilang paglaya. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Oktubre noong nakarang taon, nagpuntang Thailand ang kuya ni Paula kasamang dalawa nitong kaibigan dahil may nakuha umano silang trabaho roon. Pero mula Thailand, ibinyahe sila sa Myanmar para magtrabaho sa isang scam farm. Wala pang isang linggo. Yung kuya ko, gusto ko nang umuwi, ganyan-ganyan, magpadala daw kayo ng 600K. Ganyan. Usad namin kukuha yung pera na yan, ganyan-ganyan. Hanggang nitong Martes, binabaan na raw ng mga Chinese employer ang hinihinging pera. Binigyan sila ng 4 days para maibigay yung 484. Dalawa po sila, maghahati po sila doon. 484,000. Opo. Pesos, Ngayon, ang pera po natin. Opo.
Gaya ni Paula, hindi na rin makatulog si Ron sa kakaisip sa misis na naging empleyado rin ng scam farm sa Myanmar. Disyembre pa ito umalis pero minsan niya lang itong nakausap noong nakapuslit ng tawag. Sabi ko po kasi tumakas siya. Sabi niya po, di pwedeng sinasabi mo mga nahuli, nakaraan na tumakbo, gulpi inabot. Sa isa pang mensahe na banggit ng misis ni Ron na sila'y kukuryantihin din kapag nahuling tumatawag sa kaanak. Ang lalaking ang ito nakasamahan ng ilang Pinoy sa scam farm. Kinuryente ang tuhod matapos hindi maabot ang kota sa bubuduling biktima. Ibinigay naman sa News 5 ni Sheng ang video ng kanyang kapatid na nabiktima ring magtrabaho sa scam farm. Ramdam daw nilang may mali dahil kahit tapos na ang trabaho, bawal makipag-usap sa kanila ang kanyang kapatid. Mahina kasi yung signal kaya hindi ako masyadong nakapag-cellphone. Tsaka bawal after work. After work, diretso kami tulog. Bawal. Pasensya na kung napag-aalala ko kayo. Okay lang ako dito. Patuloy naman ang koordinasyon ng Department of Foreign Affairs sa Myanmar government. Nagsimula na raw ang paggalugad sa mga scam farm simula pa noong isang buwan. Hawak rin ng rebelde ang lugar kaya kailangan din makipag-usap sa kanila bago tuluyang palayain ang mga scam farm worker. So those groups are going to the compounds and nilalabas na yung mga foreigners, including some Filipinos, libo-libo mga Chinese, yan, yung marami. And then dinadala sa mga compound, masikip yun, compound 300, tapos sa Lambanyo. Sa records ng DFA, 30 Pinoy mula Myanmar ang uuwi na bukas, habang 176 naman ang magbabalik Pinas na rin sa Miyerkules. Sa susunod na linggo, inaasahang 50 pang Pilipinong naging scam farm workers sa Myanmar ang maiuwi na sa Pilipinas. Sabi ng mga otoridad, nasa 100 pa nating kababayan ang hinahanap para masagip at mapabalik na rin ang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa pool sa vlog ng content creator na si Mimiya ang tangkang pagdanakaw ng isang babae sa coffee shop sa London. Habang bina-vlog ang kanilang adventure sa London, Chinatown, kapansin-pansin sa video ang pagtingin ng isang babae sa cellphone ng kasama ni Mimi. Maya-maya pa, naglapag na ito ng puting papel para takpan ang gadget. Naalerto naman ang may-ari at agad nitong kinuha ang cellphone. Lumapit pa ang isang concerned citizen para magbabala. Wala namang natangay na gamit sa grupo ni Mimiya. Isang panalo na lang ang kailangan ng Barangay Ginebra para magkampiyon sa PBA Commissioner's Cup Finals matapos mag-ugi sa Game 5. Sa parehong game, nagkainitan si Coach Chot Reyes at Poy Eram ng TNT Tropang Giga. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Gitgita ng simula ng Game 5 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang Giga. Matindi ang depensa ng TNT at nilimitahan si Ginebra import Justin Brownlee sa 2 puntos lamang hanggang halftime. Pero nagsimulang dumistansya ang Ginebra sa final quarter. Nagtandem sina Brownlee at Scotty Thompson para makalamang ng 7 puntos ang barangay sa huling minuto ng laro. Hindi na nakahabol pa ang Tropang Giga. Final score 73-66 para sa Ginebra. Sa kabila ng iniindang thumb injury, top scorer ng koponan si Brownlee na naka-18 puntos. All-around performance rin ang pinakita ni Scotty with 16 points, 10 rebounds and 5 assists. Nagkagusot naman sa panig ng TNT sa kalagitnaan ng laro. Napagsabihan ni Coach Chot Reyes noong timeout si TNT bigman Poy Eram matapos makascore si Japet Aguilar. Pero tila hindi raw ito nagustuhan ni Eram kaya nagdabog siya at tinapon ang bitbit na tuwalya sa sahig. Nainis din si Coach Chot at sandaling umalis sa huddle. Pinakalma naman sila ng iba pang players. Aminado si Coach Chot na napuno na siya kay Eram. I just got fed up with all the antics. So I let him have a piece of my mind. Sabi niya, kung hindi ko siya mapagsabihan, hindi siya mang-coach na. Tuloy ang PBA Commissioner's Cup Finals sa Miyerkules. Do or die ang laban para sa Tropang Giga habang isang panalo na lang ang kailangan ng Gene Kings para makuha ang Commissioner's Cup title. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Yan muna ang latest sa Frontline ng sports. Ako po si Diego Dario. Susunod, sa pool sa video, paghabol ng mga pulis sa isang lalaki na uwi sa karambola. Ang best-selling female artist of all time, Mariah Carey, magko-concert sa Pilipinas. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa karambola ang pagtugis sa mga pulis sa isang sasakyan sa Paris, France. Sa video, makikitang sumalpok sa poste ang maharurot na itim na sasakyan. Sunod na sumalpok ang 2 pang sasakyan ng mga pulis. 13 ang sugatan. 9 sa kanila ay mga pulis. Sa kabila niyan, naaresto ang hinahabol na suspect. Wala namang detalyeng binigay kung anong kasalanan ng suspect. Sa video pagbagsak ng isang eroplano sa gitna ng air show sa South Africa, patay ang piloto. Nakuha ng lumilipad sa ang aircraft. Maya-maya, bigla itong bumulusok hanggang sa tuluyang bumagsak at sumabog. Nakatingin lang sa makapal at maitim na usok ang mga nanonood ng air show. Agad namang rumesponde ang mga rescuers, pero patay nang natagpuan ang piloto nito. Inaalam pa ang sanhi ng plane crash. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, ihanda na ang mga lalamunan nyo mga kapatid dahil chance na po nating makisabay sa pagbirit ng nag-iisang global superstar na si Mariah Carey as she comes to Manila this October. Totoo po yan, ang announcement sa mismong IG account ni Mariah inilabas. Slated for October 14 ang one-night concert ng multiple Grammy-winning singer. To be announced pa ang ibang detalye sa The Celebration of Mimi concert. Bukod po sa Manila, kasama rin sa world tour ng diva ang China, Thailand at Japan. 2018 pa nang huling mag-perform sa bansa si Mariah. Susunod sa Pulsa CCTV, isang lola ninakawan na tinagapa. Ang Sunshine Cruz, ibinunyag na meron siyang autoimmune disease. Tuloy-tuloy pa makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ninakawan na nga tinagapa ang isang lola sa India. Sa kuha ng CCTV, maririnig na sumisigaw ang matanda habang hinahabol ng isang lalaki. Pero na-corner ang matanda sa gate. Agad tinakpan ng suspect ang bibig ng lola sabay taga sa braso ng biktima. Sumibat ang nanaga nang dumating ang isa pang babae. Base sa report, nahuling nagnanakaw ang lalaki sa bahay ng biktima. Naaresto rin ang suspect sa follow-up operation. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Diretsahang inamin ng aktres na si Sunshine Cruz na siya po ay na-diagnose na may autoimmune disease na nakakaapekto sa kanyang muscles. Kwento nga po ni Shine sa kanyang IG story. Tinatawag na myasthenia gravis ang kanyang kondisyon. Dagdag ng aktres, nakaapekto ito sa kanyang paghahanda para sa Body of Work fashion show. Gayunpaman, pinatunayan ng aktres na kahit may iniinda, she's up to slay the runway. Bukod nga po kay Shine, proof din sina Ina Raimundo at Priscilla Mireles that age is just a number. Eto pa nga, hindi lang po sa aktingan palaban ang pambansang crushie na si Andres Mulak. Hindi rin niya po inatrasan ang SB19. Yan nga po ang dressing room kulitan ng Kings of P-pop at ni Andres. Si Andres, super cute sa kanyang damn moves. Habang snappy as ever naman ang SB19. Pero teka, papahuli ba naman ang twin sister niya?
Abay, kumasa rin po siyempre si Atasha. Part po si na Andres at SB19 sa katatapos lang na body of work fashion show sa Pasay. Dumagundong naman ang MOA Arena nang mag-perform ang SB19. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Congrats. Ay, oo, congratulations. Thank you. Thank you. Congrats. Salamat naman. Oh. Thank you sa PMPC sa natatanging pagkilala. Ayan. May trophy doon. Yung trophy. Lifetime achievement. Oo. Iba ng level na achieve mo sa buhay. Nako. Ayan, Sabi ko congratulations. nag-full circle ako eh. Ayan oh. Ayan. Ayan. Thank you sa PMPC. Nag-full circle ako dahil ginawa yung awarding sa Dolphy Theater. Kung saan syempre, doon tayo lumaki sa ABS-CBN. Yes. Yun, medyo bittersweet kasi nga eventually i-demolish na rin yun eh. So, napakagandang in a way reunion din na nakasama ko doon sila Purina, sila Kabayan, sila Jake Madraso, mga nating kasama sa kapamilya. Congratulations. Eh, parang gano'n na lang ba yun? Ito na naman tayo. Alam na this. Masasabi ko lang, Yeng, siguro i-blow out na lang kita sa Holy Week. Pakita tayo sa Holy Week. Wala ka ba? Wala ako. Okay. So, baka ibang lugar ako, ibang lugar ka. Ito na nga. Thank you. Congratulations. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.